Brando, mga alagad kami ng batas at napapaligiran ka na namin. Kaya sumuko ka na! Alagad ka lamang ng batas, samantalang ang batas ay nasa aking kamay! Nagkamali ka ng binangga, kaya katapusan mo na ngayon! Cardo! Anong ginagawa mo dito, Sofia? Ano man ang pinaplano mong gawin laban kay Nathan, parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy. Anong ibig mong sabihin? Nalalaman mo ba yung sinasabi mo? Batid mo kung anong ginawa ng lalaki ito sa aking anak. Eh, dapat sa lalaki ito ay mamatay! Cardo, huwag! Paano mo pa yatang ipagtanggol ang lalaking ito na kinamumuhian mo? At ikaw, Nathan, magaling na pulis. Magdasal ka na dahil katapusan mo na! Nathan! Batas sa aking kamay! Kwento ng paghiganti na bunsod na galit at pagkamuhi nang walang sapat na dahilan sa pagkakamali ng kahapon. Batas sa aking kamay! Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Batas sa aking kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon, mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa aking kamay! Good afternoon po, Sir Martin. Brandon, kumusta ka na? Mabuti at napasyal ka. Opo. Gusto niyo raw ho akong makausap? Oo. Sa katunayan ay kagabi pa sana kita gustong makausap. Kaso wala akong numero mo. Bakit po? Kung kasi, mangingibang bansa ako at wala akong mapag-iiwanan ng negosyo ko. Walang mapag-iiwanan ng negosyo ninyo? Anong ibig niyo sabihin? Wala akong mapagkakatiwalaan ng negosyo ko. Kaya gusto ko sanang ikaw muna ang mamahala ng negosyo ko habang wala ako. Huh? Ako ang pamamalain ninyo sa inyong negosyo? Oo. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, sir. Ang totoo niyan, para po sa akin, karangalan ko na mapabilang sa inyong negosyo. Yun naman pala eh. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Ang sa akin lamang po, hindi naman ninyo ako gaanong kakilala. Kung ikukumpara ninyo sa inyong mga tauhan, baka kung may masabi sila, hindi nyo pa po ako gaanong kakilala kung ikukumpara sa inyong mga tauhan. Baka may masabi la sa akin. Walang pakialam sa akin ang mga tauhan ko. Ako ang nagmamay-ari ng negosyo. Maipapahawak ko ang negosyo sa kahit sinong gugustuhin ko. At ikaw nga ang gusto ko. Ikaw, gusto mo ba? Sir Martin? Ang totoo niyan kasi, kung gugustuhin mo na ikaw ang mamahala, ay 50,000 ang tatanggapin mo sa akin buwan-buwan. 50,000? Oo. Buwan-buwan? 50,000 ang tatanggapin mo mula sa akin.
Pwera pa ang daily allowance mo. At pag nakaisang buwan ka na sa akin, ay bibigyan kita ng sarili mong sasakyan. Mabait pala si Nathan. Akala ko nung una, suplado. Pero hindi naman pala. Kaya nga, anak, huwag kang basta-basta manghusga sa tao. Paano naman kasi? Sinupladuhan ako nung una kaming magkita. At bakit naman hindi ka susupladuhan sinikawan mo pala siya? Siyempre, alam niyang nasa tama siya, kaya ka sinupladuhan. Kuwan kasi papa nakakainis kasi siya Mainis ka kung siya nga ang mali, pero siya pa rin ang matapang. Pero kapag ganoon, mali ang ginawa mo, tanggapin mo na mali ka dahil mali ka naman talaga sa inasal mo noong araw na yon. Papa naman Huwag mo nang ipagkaila. Naroon ako nang sinigawan mo siya. Nakala mo ikaw ang nagmamayari ng kalsada. Nainis kasi ako, papa Anak, alam mo, ang buhay sa mundong ito hindi pare-pareho. May mayaman, may mahirap ng buhay. Kung mayaman ka, magpasalamat ka sa ating may kapal. Dahil mapera ka. At ang mahirap naman ng buhay, magpasalamat ka pa rin dahil karamihan sa mga yan napapalapit sa Diyos. At nagpapakilala sa ating Panginoon na may kapal sa mga taong walang kakayahan sa buhay. At dahil sa Kanya sila umaasa at nakikita nila ang pagkilos ng Diyos sa buhay nila. At yun ang pinakamahalaga sa lahat, anak. Ang makilala ng tao at mapalapit sa ating may kapal. Opo, Pastor. Ha? Tatandaan ko po lahat ng sinabi ninyo, Pastor. Ay, nako. Paano? Iwan na kita rito sa bahay at babalik pa ako sa presinto. Sige po, Papa Pastor. Mag-ingat po kayo, Pastor. Teka, ano bang natapos mo? Political science, Political science? Oo. May plano ka pa yatang pasukin ang politika o maging abogado? Maging abogado sana. Kaso, Kaso ano? Hindi ka na ba kayang pag-aralin pa ng iyong ama? Kung sa kaya, kayang-kaya. Kaya lang tinatamad na ako Alam mo, dumikit kalabag sa akin at gagawin nating posible ang mga bagay na imposible. Ano pong ibig niyong sabihin? Ano? Marami ang natutuwa sa iyo, Mabel. Masipag ka raw, sabi na karamihan sa opisina. Tinutumbasan ko lamang po ng serbisyo ang pera at kabutihan ninyo sa akin. Isipin ninyo po, pinatira ninyo ako sa libre sa bahay ninyo, kaya libre nga ho ako sa bahay, libre pa ako sa pagkain. Malaking bagay na ho yun sa amin, ma'am. Teka, bakit nga ba
personal assistant lamang ang inaplayan mo. Bayitsura ka naman. At higit sa lahat matalino ka. Pwede kang maging secretary kung tutuusin. Kasi ma'am, hindi po ako natapos ng kolehiyo. Ano bang kurso mo sa kolehiyo? Accounting po. Nakailang taon ka na sa accounting? Nakadalawang taon lang po ako. Magto-third year college na ho sana ako nang ma-stroke ang itay ko. Kaya sa pilitan nag-retire sa trabaho ang itay ko. At yun nga ho, nahinto ako sa pag-aaral. May plano ka pa bang mag-aral? Ma'am, kahit gusto ko pong mag-aral, hindi pwede dahil nagtatrabaho nga ho ako. Kung bibigyan kita ng pagkakataong makapag-aral, gusto mo kayang maipagpatuloy ang pag-aaral mo? Ho? Ma'am? Kung makikinig ka sa akin, malayo ang mararating mo, bata. Hindi ho ko po kayo naiintindihan, sir. Mag-enroll ka ulit sa isang bigating universidad. Pero, sinabi ko na sa inyo, sir. Tinatabad na ako eh. Pinipili nga ako ng papa ko na diretso ko yung kurso. Napangbukas siya, pero ayaw ko na talaga eh. Tabad na akong mag-aral, sir. Okay na siguro yung natapos ko lang yung political science. Kahit pa paano man siguro may pagmamalaki akong natapos ko. May pagmamalaki kang natapos mo. Pero wala ka na magpera. Anong ibig ninyong sabihin? Makinig ka sa sasabihin ko. At sinisiguro ko sa'yo. Magugustuhan mo ang isusuhestyon ko. Ayan. Unti-unti ka nang natututong magmaneho. Ilang araw na lang makakaya mo na. Kaya na makipagsabayan sa pagmamaneho. Talaga ho? Oo, matalino ka. Madali kang turuan. Hindi tulad ng iba dyan. Ang hirap turuan. Madali nga ho ba akong turuan? Bakit nahuli ako ng pulis ng isang araw? Alam mo, ang totoo, wala ka talagang violation ng araw na yon. Ho? Wala ho akong violation? Oo, wala kang violation. Kung wala akong violation, bakit ako hinuli ng pulis? At bakit di ninyo pinag-iitan na wala akong violation? Alam mo, nagdilihensya lamang ang pulis na yon. Nahubuli sa akin. Bakit nga hindi kayo kumontra? Bakit pa ako kukontra Gusto nga lang dumilihensya ang pulis na yon. Kahit anong pangungontra ang gawin ko, wala ring mangyayari dahil determinado lamang ang pulis na yon. Nakutungan tayo. Ay, naku. Kaya hindi ko na rin masisisi ang ilan nating kababayan na nawawalan ng tiwala sa mga kapulisan dahil sa kanyang ugali ng mga ilang pulis. Kaya ako, hindi ko gagawin ang ginagawa ng ilang tiwaling pulis dahil kawawa ang taong bayan. Kaya nga mag-aral kang mabuti para kapag nakatapos ka na sa pagiging pulis mo, palitan mo na ang mga tiwaling opisyal na yan.
Sigurado kayo, sir? Oo naman. Wala kayang masabi ang mga tauhan ninyo? At masyado nyo akong binibigyan ng importansya kaysa sa kanila. Tulad ng sinabi ko, sinasahuran ko lamang sila. Mga tauhan ko lamang sila. At kung mga tauhan ko lamang sila, ay wala silang karapatang sitahin o questionin ang mga ginagawa ko o mga desisyon ko. Para kasing hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinabi nyo sa akin eh. Alam ko, pero gusto kong sabihin sa iyo na pag ako'y natuwa sa isang tao, ibibigay ko sa kanya hindi lamang ang mga bituin, kundi maging ang buwan pa kung kinakailangan. O paano, Brando? Di maghahanap ka na ng magandang eskwelahan kung saan ay maililista ang pangalan mo. Oo naman ho. Bukas na bukas din. Pupuntahan ko yung pinakamahusay na eskwelahan sa Maynila. At mag-i-enroll ko ng kursong abogasya. Nagsisilabasan na ang mga tauhan mo. Hindi ka pa ba tatayo sa kinauupuan mo, Miss Congresswoman? Ato ka ba? Bakit? Sabi ko na sa'yo, wag mo akong tawagin Congresswoman eh. Eh, anong itatawag ko sa'yo? Congresswoman Sofia? At talaga naman, oo. Idinagdag pa talagang pangalan ko. Sofia lang kasi ang itawag mo sa akin. Nakakahiya naman kasi. Itong at labas-pasok na ako sa opisina mo. Tapos, Sofia lang itatawag ko sa'yo. Hindi kaya kalamisan na kung tatawagin lamang kita sa first name mo? Matagal na tayong magkaibigan. Kaya ako ang mahihiya kung patatawag ako ng congresswoman. Ano naman ang masama kung tatawagin kitang congresswoman? Totoo naman. At isa pa, pagbibigay galang at respeto ko yun sa'yo. Kaya hayaan mo nang tawagin kitang congresswoman. Sige. Ipagpilitan mo akong tawagin congresswoman. At hindi na ako sasama sa'yo nakakain sa labas. Naku, huwag naman, Sofia. Huwag kang mag-alala at mula ngayon ay Sofia na lang itatawag ko sa'yo. Good. Kung dyan ka masaya, sige, pagbibigyan kita. Siya nga pala, ano yung nababalitaan ko na may idinimanda ka raw? Ha? Updated ka yata sa mga ginagawa ko. Nakapagsabi lang sa akin. Sino ba ang idinimanda mong yon? Wala. Dating kakilala. Dating kakilala. Alam mo, dating kakilala man yan o bagong kakilala, huwag mo nang pag-aksayahan pa ng panahong idemanda. Masyado kang abala na tao. Kung gusto mo, ipatira mo na sa akin. Martin? Kilala mo ko. Marami akong koneksyon. Kaysa naman pagurin mo pa ang sarili mo. Di, ipatumba mo na sa akin. Huwag kang mag-alala. Libre ito. Hindi mo na ako kailangang bayaran pa. Basta sabihin mo lang kung sino at ipapatumba ko. Oh, pare, napatawag ka. Alis kasi ako sa Bacalawa. May konting salo-salo sa bahay. Baka ka ako may oras ka. Nako, may meeting ang lahat ng hepe sa Makalawa, pare. Ganun ba? Oo, di bale.
Sabihin mo lang sa akin kung anong oras baka sakaling makahabol pa ako. Maghapon yun at magdamag naman yun eh. Siguradong makakahabol ka pa. Sige. Tatawagan kita pagkatapos ng meeting namin. Baka sakali na makahabol pa ako. Ano po? Isa pa po bang ikot? Huwag na. Bukas naman, total. Malaki ng improvement mo, pagmamaneho, kung ikukumpara noong mga nakarang araw. Mabuti naman kung ganun para kahit naman paano matutuwa sa akin. Talagang matutuwa yun sa'yo dahil ilang araw na lang may pagdadrive mo na siya. Hintay ka, magminor ka. Dahil hindi magtatagal hihinto ka na. Oo, hinto. I-stop mo. Ayan. Okay na halos ang lahat, ha? Ang kabisaduhin mo ngayon, ay yung mga lugar na kung saan kayo pwedeng dumaan. Halimbawa, ang isang kalsada sarado o kaya matraffic. Yun ang kabisaduhin mo. Paano? Bukas ulit, ha? Opo, kuya. Kita. Bukas ulit. Okay. Salamat ho, ha? Pasok muna ako sa loob, ha? Huwag na. May bukas pa naman, eh. Sige, bukas ulit. Ganun ba? Nako, kamuntik tayong lumampas ng bahay. Itong bag ko at itong ilang envelope. Ipasok mo sa kwarto ko, ha? Opo, ma'am. Naririto na pala tayo na hindi natin na malaya. Napasarap tayo ng kwentuhan, ma'am. Teka, wala yata dito sa garden si Dad. Nagdidilig na dapat siya ng halaman ng ganitong oras. Nasaan kaya ang lalaking yun? Nasaan siya? Ano na naman kaya ang mangyayari gayong wala na naman si Nathan? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Batas sa Aking Kamay! Mga nagbibigay buhay, sina Amid Diaz, Mayra Abrihal Narnola, Eva Alcoreza, June Cabato, Robert D. Guzman, Oscar Ora. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni June Cabato. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Batas sa Aking Kamay! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.